Bakit nga ba C1000 ang kinuha natin? For today's video, bakit nga ba C1000 ang kinuha natin? Walang mga button. Calculator pa rin yan. Walang cruise control. Wala din traction control at modes. So bago ang lahat, ikutan muna natin yung ating C1000. So from dito sa mukha, yan, dito sa to right, dito sa kanan, papalikod. So naka dual exhaust to. Aftermarket na to. Pinalagyan natin ng AR short exhaust, and ito sa kabila. Ayan. So yan, ayun ang niya, itsura ng kanyang kabuuan. So pinalagyan na rin natin ng slider, frame slider, at meron ding axle slider dito. Ayan. Tapos nilagyan natin ng rubber para dito sa brake, kasi madalas ito ang sa clutch, kasi madalas itong ginagamit. So kung naka-gloves ka, maaaring mabura pintura niya. So mamumuti. Kaya nilagyan na natin ng advance. Tapos nilagyan na rin natin ng quad lock na side mirror stem mount na quad lock, kulay team. Tapos yung side mirror pinalitan na rin natin, aftermarket na rin to. Hindi na to yung stock niya, pinalitan natin kasi hindi siya pwedeng lagyan ng quad lock, kaya natin pinalitan ng ganito. And then mayroon na rin tayong rito, tank grip, na hindi ko alam kung baka masyadong mababa sa paglagay ko at mababa sa akin, kasi hindi ko pansin kung kumakapit yung pantalon ko rito. Tapos so far yun na naman yung natin. Tapos ito pinalitan natin ng carbon, to original carbon, na kasi yung original nito, yung stock, may butas dito para dun sa plate number na doble pa ka na nawala na, na-dissolve na siya. So yan. So bakit nga ba C1000 ang ating kinuha? So unang una, itong looks niya. Ayan. Pag tinignan mo siya, para siyang Predator. Ipapakita natin yung itsura sa picture ng Predator. Ito yung looks niya na napaka-astig. Ang angas ng itsura. Tapos, pangalawa, is yung tip exhaust niya. Dalawa. Tapos, naka-all-ins to siya dito. So, naka-all-in siya. Tapos, naka-Brembo brake. Tapos, braided na to siya. Metal brace na siya. So, yun yung niya sa 2025 na Z1000. Tapos, ito yung pinaka rito yung kanyang taillight. So, papakita natin, bubuksan natin yung taillight, kung ano yung ilaw. Ayan. So, para siya nakaganito. Tapos, pagka nagpreno ka, nabubuo niya siya. Tapos, yung napakalaki niyang gulong dito sa likuran, which is, ang stock nito is 190. Hindi naman tayo nagpalit. So, 190 to ang stock nito. And then, naka 17 liters na rin to. At yung niya rito, yung kanyang tank, is nandito yung mga screw sa labas. Kasi pag naglagay ka ng tank flange, tsaka tank bag, yung iba kasi kailangan mo tanggalin yung buo, tapos tatakpan mo yung butas ng gasolinahan. Kaya ito hindi na kailangan tanggalin kasi nandito lang siya screw na, yung bolt na lang tatanggalin mo, lalagay yung tank flange, okay na yung niya. Tapos hindi kasi ako teke kaya mas gusto ko yung the less na pinipindot, mas gusto ko yung ganun. Tapos sabi nila, bakit calculator to? Calculator pa yan yung yung tsura. So sa akin wala naman kasing sa akin hindi man to big issue sa akin mas maganda, mas minimal, mas maganda kasi at least iba, mas less yung titingnan mo kaysa yung napakadaming mga button, daming sa screen. So parang para sa akin, kasi ako teke, kaya mas siya, yung marami kang iintindihin. Minsan nawawala pa nga ako sa pag mga button kung saan napunta, hindi ko maibalik yung mga ganun. So yun yung mga nakita ko dito. Plus, una din, nang matuto ko magmotor is, wala pa yung gear indicator. Tapos yung motor na yung itutulak mo pa para malaman kung naka-neutral na. Yun. At saka kailangan mo mag-clutch. Yun ang kasi mga uso ngayon, may mga auto blip, quick shifter. So maganda siya. And kasi nakasubok na rin ako ng ganung motor. Advantage yun, lalo pag nag-high speed ka. So hindi ka na magtatanggal ng daliri mo rito na nakahawak sa manobela na firm para hindi ka maitilap. Pero I think nasa driver din yun kung paano mo inaano yung motor mo. So yun. At pangalawa, ito ay liter bike, 1000cc. So hindi ka mabibihind. Dati kasi may nakasulat na 1000cc at somewhere. Ngayon nandito na lang siya. Tapos yung R edition niya ay nandito sa sticker. So C1000 pa siya na R edition. Wala na kasi siyang ibang nakalagay na So yun yung niya, yun yung pinaka gusto ko rito. At syempre at the same time, dahil naka inline 4 to na dual tip exhaust, so asahan mo talaga na bulahaw, lalo na ito na naka full system exhaust. Wala na lahat yan, open na open, kaya napakaingay talaga niya pag umandar, para marinig nyo kung gaano tsaka bulahaw. Lalo na pag yung katulad nito na galing sa umaga, kailangan mong ipaparehit. So you need at least 60 degrees para pwede mo na siyang patakbuhin. Kaya minsan pagka dahil sobrang ingay ng motor,
motor kahit wala pang 60 degrees. Pinapatakbo ko na siya na hindi ginagas. Kasi tumatakbo naman siya. Kung magbitawan mo lang yung clutch, tatakbo na yan siya dahan-dahan. So, dahan-dahan siya tumatakbo, dahan-dahan siyang umiinit. So, for the meantime, naka-center stand to. So, natin, tanggalin natin sa pagka-center stand. Para makita natin kung ano ang hitsura. Pag nakaupo tayo sa kasi hindi ko kabisado yung nito yung kanyang seat, height seat, yung ground clearance. So, natin siya, tanggalin sa pagka-center stand. Yan. Center stand tuloy. Sa pagka-paddock stand. At uupuan natin. So, ito po yung hitsura ng 511. Ako ay 5'11", 84 kilograms. So, ito po yung hitsura niyan. So, flat-footed ako. At medyo nakabend pa yung tuhod ko ng konti. At ganito ang nakaupo sa isang C1000. So, ganyan po. Ayan. So, hindi siya masyadong malayo sa akin. Hindi rin ako hirap hindi rin ako hirap sa ground. Hindi ako tiptoe. Ayan, ganyan yung itsura niya. So, yan ang dahilan kung bakit natin to kinuha, itong C1000R natin. At bago matapos ang lahat, kukuhanan muna natin ng last montage.